Ganito naman yung gawin mo sa repolyo at tokwa. Bukod sa masarap na, swak pa yan sa budget. Wala pang 100 yung nagastos natin. Tama yun Lods, wala pang 100 yung naging budget natin dahil itong tokwa 20 pesos ko lang nabili at bumili lang ako ng isang pirasong repolyo na wala pang 50 pesos. Napadaan kasi ako sa palengke at nakita ko na 50 pesos nga lang yung per kilo kaya bumili ako kahit isa. Sa inyo ba mga Lods, magkano na ba ang per kilo ngayon ng repolyo? Masarap yung ganitong recipe, yung tokwa na may repolyo bukod sa pechay. Kaya kung mahilig ka naman sa repolyo at tokwa, pwede mong gayahin tong recipe na to. Kaya panoorin mo na lang ako hanggang sa dulo. After kong mahiwa na pa-cubes, lagyan natin ng asin at nang magkaroon ng lasa. At saka naman natin ito itabi muna at hatiin lang natin tong repolyo. Yung ganitong kalaki kasya na sa 5 katao kaya sulit na. Kita nyo naman ang laki nung nabili natin at pwede pa natin gawin yan ng 2 lutuan. Kahit bumili ka ng 1 pirasong sardinas at ilagay mo yung natirang repolyo, di nakagawa ka pa ng 2 recipe kaya malaking bagay kapag ka marunong ka magluto. Sunod naman i-prepare natin itong bawang, hiwaan lang natin ito ng manipis. Ito lang naman yung kailangan natin at saka itong sibuyas. Pwede nga rin pala kayong mag-add dito ng kamatis kaya lang hindi ako nakabili at nakalimutan ko. Pinainit ko ng husto yung kawali bago ako naglagay ng mantika para kapag ka nilagay ko tong tokwa hindi dumikit sa kawali. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag golden brown na. Kapag ka ganito na yung itsura pwede na natin tong hanguin. Bali 2 batch nga pala yung ginawa natin at hindi ko na ipinakita, same procedure lang din naman. Medyo madami yung mantika kaya binawasan ko muna bago ko nilagay itong sibuyas. Kung sakaling umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman. Isunod na natin itong bawang. I-continue lang natin yung paghalo at kapag ka lumabas na yung aroma niya, pwede nang ilagay naman itong repolyo. Tapos yung tokwa, since luto naman, sa huli ko na ilalagay. Igigisa muna natin itong gulay at hindi na tayo maglalagay dito ng tubig. Kaya mapapansin nyo naman kusang maglalabas ng tubig yung gulay. Baka umabot ka na dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. After nating haluin, timplahan naman natin ito ng powder na paminta. Medyo damihan lang natin para mas malasa. At i-continue uli natin yung paghalo. Medyo hininaan ko nga pala yung kalan dyan at nang hindi matuyuan agad yung gulay. Hindi kasi tayo maglalagay ng tubig pero kung gusto nyo yung mag-add pwede rin naman, lalo na kung may mga bata kayong kakain. Ganyan kasimple yung ating recipe. Ginisa lang natin yan sa bawang at sibuyas at nilagyan lang natin ng pampalasa. Haluin lang natin to saglit at pakuluan hanggang sa maluto yung soy sauce bago natin ilagay naman itong pinrito natin tokwa. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganon din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at syempre sa ating mga silent viewers na rin. Para mas lalong masarap yung ating repolyo at tokwa, maglagay tayo ng oyster sauce. Kahit yung MSG or yung Magic pwede nyo naman yung gamitin. Hintayin na lang natin na maluto yung oyster sauce. Tikman muna natin kung sakto na ba yung lasa niya. Sakto lang yung timpla niya mga lods. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating ginisang repolyo with tofu. Magsali na muna tayo sa ating lalagyan at dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto mga lods. Aro kanya mana sakto, yan mo pa nga luto mga lods. Tara mga tamo.